In Davao City today, Vice President Sara Duterte led Araw ng Kagitingan Rights. And of course, she took another swipe at the Marcos administration. More on this from our News 5 correspondent, Bril Montalvo. Bril, kinwestiyon daw ng Vice Presidente yung energy emergency response ng gobyerno. Tapos, ano nga pala yung nangyari kahapon sa day? Bril, kwento mo sa amin. Hi, Bril. Lord, sa Veterans Memorial Monument, isinagawa ang selebrasyon ng Araw ng Kagitingan dito sa Davao City ngayong araw. Mismong si Vice President Sara Duterte ang nag-alay ng bulaklak sa nasabing monumento. Present din ang World War II veterans ng lungsod. Sa ambush interview nga, Lord, natanong natin si VP Sara kung ano sa tingin niya ang dapat gawin para mapababa ang presyo ng petrolyo. Lalo ngayong nagkasundo na ang Amerika at Iran na magkaroon ng 2 linggong ceasefire. Gaya ng ibang mga opisyal, aminado rin ang bise na maaaring matagal-tagal pa bago ito magawa ng paraan. Samantala, pagdating naman sa political world, natanong din natin si VP Sara at nagpasalamat siya sa patuloy na pangunguna niya sa pinakahuling survey ng research firm na WR Numero. Dito nakasaad na si VP Sara pa rin daw ang #1 preferred presidential candidate ng mga Pilipino nitong nakaraang Marso. Pero hindi pa rin daw niya mapapangalanan ang kanyang posibleng running mate at maging ang kanyang mga senatorial ticket. Gayunman, aminado si VP Sara, may mga patuloy daw na nakikipag-usap sa kanya. No comment naman si VP Sara sa napipintong pagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanya sa Kamara sa Martes, maging sa imbitasyon ng inisyo para sa isa sa mga abogado niya na si Attorney Michael Poa at kay NBI Director Melvin Matibaga. Lord, tinanong din natin si VP Sara kanina kung ano ang masasabi niya sa kumakalat na balita tungkol sa tunay umanong kondisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Naging maikli ang kanyang sagot, Lord, and I quote, "Good luck sa kanya." Yun yung eksaktong sinabi ni VP Sara, Lord. Good luck, hindi good health, ano? Good health. Okay. Pero Bril, again, to touch on what the Lord asked, ano ba yung, ano yung puna na ginawa ni VP Sara dun sa emergency response ng pamahalaan? And meron ba siyang ginamit na example or ginamit na data to make those statements? At meron din ba siyang sariling initiative? Lord, sabi nga ni VP Sara, para mapababa umano ang nagpapatuloy na oil crisis nga dito sa bansa, ay sabi niya dapat gumawa ang gobyerno ng paraan at maghanap ng ibang supplier ng langis at hindi doon sa Middle East, dahil hanggang sa ngayon nga daw ay nagpapatuloy pa itong giyera doon nga sa gitnang silangan. Yun yung isa sa mga suggestion ni VP Sara sa gobyerno, Lord. Anong ibang supplier kaya? Iran? Dumiretsong kumuha sa Iran. Is she finding ways as well, Bril? Bril? Yes, Denise, pakiulit. Is the Vice President also finding ways? Or helping to find Or ways? helping to find ways, trying to find ways to get a different ano ba? Supplier or source ng oil right now for the country? Denise, hindi man sinabi ni VP Sara kung anong bansa tayo kukuha ng alternatibong ito nga langis, pero yun yung suggestion niya na maghanap nga itong gobyerno ng ibang bansa aside sa Middle East na mapagkukunan nga nitong produkto ng petrolyo para somehow ay bumaba nga itong ating presyo ng petrolyo at nagpapatuloy nga na oil crisis dito sa bansa. Denise. Bril, di ba pa nasasagot yung tanong namin? Yung, ano yung nangyari kahapon? Kailangan may parang naka-lockdown ang kayong lahat, ano? At hindi pwedeng lumabas sa isang lugar? At bakit gaano ka-big deal yung nangyari kahapon ba? Lord, alam mo, kahapon may event ito si Vice President Sara Duterte kahapon ng hapon dito nga sa isang mall sa Davao City.
So protocol nga ng Vice Presidential Security Group sa during the event ni VP Sara, before the event may 2 hours na nga na lockdown. It's a protocol, kahit pa man sa presidential coverage natin is ganun din ang protocol before the event, before nga pupunta sa event ito ang presidente or maging ang vice president ay may 2 hours na protocol lockdown. Bawal nang gumala, bawal nang pumasok, bawal nang lumabas doon sa venue kung saan pre-present itong ang presidente or ang vice-presidente. Kaya yun yung nangyari kahapon, Lord, sa event ni VP Sara. At lalo pa, teritoryo niya yan, ano? Meron bang nagtanong or may nasabi ba about si Tatay Diggs? Kumusta na ba sa Dahig? Parang sa dami ng nangyari, hindi na napag-usapan. Lord, kanina nga sa isinagawang ambush interview matapos nga ang event ng Araw ng Kagitingan dito ay hindi na natanong yang tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kung ano nga ang kanyang kalagayan doon sa The Hague, sa the Netherlands. Yung tanging natanong lang natin at sa ating mga kasamang media, ito nga sa kanyang yung magiging vice presidential running mate at ito ang kanyang mga senatoriable. So tikom pa rin ang bibig ni VP Sara. Bagamat meron ng mga lumalapit sa kanya na nagpahayag na magiging kasama sa kanyang senatorial slate, pero hindi pa ito in-announce ni Vice President Sara Duterte at maging ang kanyang nakatakdang running mate ngayong 2028 election. Tayong tatlo lang naman nag-uusap dito, Bril, ano? May idea ka ba kung sino yun ang bulong-bulungan ba? Baka lang may mga nasasagap ka ng mga chismis ba? Dating artista ba ito? Clue. Baka pwede mo kaming bigyan ng clue or initials ng pangalan. Ng yung Vice President, Lord? Yung running mate. Alam mo, Lord, ilang beses na nating natanong nga yan kay Vice President Sara Duterte simula pa noong after nga nung nagpahayag siya sa kanyang pagtakbo bilang presidente. Natanong natin siya kung anong clue, kung babae ba or lalaki ang kanyang magiging running mate or isang senador or isang artista or isang ex-politician. But ayon kay VP Sara ay tikom ang kanyang bibig. Ayaw muna niyang pangalanan. Ito nga ang kanyang magiging running mate. Bagamat may napipisil na siya, Lord, na maging vice president niya sa 2028 presidential elections. Ayaw niya nga pangalanan ito sa kadahilanan na baka batikusin ito ng kanyang mga kritiko sa politika, kagaya na lang ng administrasyon na ngayon, Lord. Kung madudurog sila sa simpleng batikos lang, huwag sila pumasok sa politika. Pero asking for a phone-in question ito. Oo, hindi. Kasi hindi daw, baka, tanong, diba, senador, artista, pero kapamilya kaya, Brel? Kasi may nagpa-float na reports. Kapamilya ni Mayor Sara, baka sabihin, Hindi. Iba, kapamilya mismo, Kasi may nagpa-float na, merong mga reports that say na it might be Mayor Baste Duterte. Yes, tama ka nga dyan, Denise, isa sa mga lumalabas ngayon na pangalan or bulong-bulungan na magiging running mate ni Vice President Sara Duterte. Ito nga ang kanyang nakababatang kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte. At may lumabas din na ito nga si Senator Rodante Marcoleta, maging si Senator Amy Marcos at ito nga si Senator Robin Padilla. Pero sa kay VP Sara ay hindi niya ito kinumpirma or dininay, but ang sabi niya lang ay hindi pa right time ngayon na ipangalanan ang kanyang magiging running mate. At kanina nga natanong din natin ito nga kanyang running mate at sabi ni VP Sara ay kung kailan, natanong natin kung kailan ba ang exact na date or panahon na ihahayag niya, sasabihin niya ang kanyang running mate. Ang sabi ni VP Sara na kung ready na umano ang kanyang running mate mismo na siya ang mag-announce sa publiko na siya ang magiging running mate ni VP Sara, Lord.
Alright, yung pala si Bato de la Rosa. Abangan ang susunod na kabanata. Thank you for that report. Ang ating News 5 Davao correspondent, Briel Montalvo. Thank you, Briel.